Okay, so yan mga ka-JTech, quick ride lang tayo ngayon. Ito yung ating Honda CB. Ilabas lang natin siya, di natin siya napapainit no? So pangalawang linggo nang walang ride. Galing kasi sa bagyo. Yan. Yan, start natin. Cold start, antay lang natin medyo uminit. So para mas maganda yung arangkada niya. Kalimutan natin yung gloves natin. Baka may mag-comment sabihin kamote. Kailangan kasi talaga naka-gloves ka pag nagra-ride ka, lalo na big bike. Ito, kaya di tayo maka-ride mga ka-JTech dahil nga gawa ng ayan, may pabigla-biglang ulan. Ayan, so itatopic natin ngayon yung ano ba yung pagkakaiba nitong latest na ano na Honda CB dito. Hindi naman siya all new. Ayan, let's go. Ang topic natin for today's vlog kung ano ba yung mga upgrade yung pagkakaiba ng Honda CB650R 2023 sa 2024 na bagong labas na E-Clutch. Ayan, actually pumunta ako dun sa sa Honda para alamin yan. So para ma-share ko na rin sa inyo kung kailangan ba talaga, worth ba talaga yung upgrade, ayan, malaman natin. Pakita ko sa inyo ano ba yung mga na-upgrade dito sa motor na to. Okay, dito tayo, tambay tayo dito. Ayan mga ka-JTech, dito tayo sa Tokwahan. So ayan yung Honda CB650R natin. Ayan. Okay, so review lang natin ito, ano ba yung mga na-upgrade dito. Okay, so yung very visible dito na upgrade, so actually anim na na upgrade na nakita natin dito na very obvious na visible sa 2024 latest sa A-Class version nito. Una, ito ilaw. Ayan. Actually yung bagong A-Class, marami siyang basher. Pinatay na ni Honda yung yung pagka classic looks niya. Ayan, kasi dahil yung yung bago ngayon, na siya, yung teardrop na, yung hindi na to yung kamukha nito na bilog, Ayan, mapapansin nyo, meron siyang daytime running light dito na bilog. Nakikita nyo sa screen nyo, nung pinuntahan natin siya para to compare, teardrop na siya. So naka teardrop ng ganon, hindi na yung kagaya nito na bilog. Kasi kaya ako bumili nitong CB650R dahil dun sa classic design niya na sporty na classic, kaya titignan yung ganyan, So ito yung tipong hindi naluluma, yan yung kaya natin siya kinuha. Tapos next natin na talagang very obvious, so aside dito sa ilaw na to, ang very obvious dito yung yung panel niya. Ito tong panel na to, ayan, kita nyo ang liit lang yan. Pero doon sa bago, yan yung nakikita nyo sa screen nyo, malaki na siya. Ayan, ito maliit lang. Yan. So cute dito, cute sa lumang CB650R. Pero doon sa bago, talagang nag-upgrade siya. Yung display niya mas lumaki. Tapos aside dito sa lahat ng to, wala na itong nabago. So still same pa rin yung kill switch niya, yung start switch niya. Tapos ito yan pa rin, adjustable pa rin siya. So walang nabago. Yan. Ito, pero kung mapapansin nyo ito pinaano lang natin to, pina-handlebar riser lang natin yan. So pero hindi yan yung original. Ayan. Tapos ito dito, napansin ko lang yung bagong CB650R. Wala na ditong kapitan, Ayan. Dati may kapitan siya, pagka minumove mo siya, pwede mo siya dito hawakan. Ngayon, wala na. So dito na siya. Ayan, dyan mo na siya pwede hawakan. So kaya minsan iba, hindi ka rin mapalitan ng ganito ko dahil ito din purpose nito, dyan yung hawakan yan. Yan. Ganyan siya. So doon sa bago na 2024, wala na siya. Dito, na to, sarado na to. Parang pina-sporty looks na nila talaga. Wala na yung ganyan. Okay, so yan yung pangatlo. Susunod na dito sa tail light niya, na iba na rin. Ayan, ito dito sa 2023. Ayan, yung itsura niya ganyan.
Pero sa bagong 2024, pa-B na siya, pa-B. Yan yung nakikita nyo sa video, yung sa screen nyo. So naiba na siya. Ito sa akin, no, for me mas ano to, mas parang visible kasi yun para naka-flat siya dun sa ano eh. Nakaganon siya. Para siyang ano, yung Ninja. Para siyang sa X6R natin. Yan, tapos ano yung panglima? Yung panglima dito sa engine na to, dahil nga i-clutch na siya, meron dito ng parang umbok, no? Yung parang sa i-clutch na mechanism na inad nila para mag-activate yung i-clutch for the i-clutch model. Pero hindi naman lahat i-clutch, no? Meron pa ring dalawang variant itong CB650R na merong standard at merong i-clutch. Yung i-clutch yun yung ano, may difference lang na price difference lang na 40,000. Ang pinaka-last ito, itong air intake niya. Yan dito, sa side na to. So nabago na totally. Hindi na ganyan ang itsura. So for me sa akin mas maganda pa rin yung ano, yung tong design na to. Kasi parang ano pa rin siya, no, parang sporty look. Yan. Kasi doon sa bago, para siyang ano na eh, para siyang bilog na gano'n na eh, no. Na pa-oval shape. Ito medyo merong angas yung dating eh. Yan. Okay. So yun yung lahat na 6 na nabanggit ko. Yan yung mga obvious na makikita mo sa bagong CB650R 2024. Ayan. Yan, nandito tayo sa Takwahan. Yan, padilim na. Yan yung mga best time to ride eh, no? Yung mga ganitong oras. Wala ng araw, hindi mainit. Ayan. So ito. So dito sa part na to talagang wala na, no, na bago. Yan pa rin still. Kaya hindi naman masasabi na si CB650R is all new na release ni Honda. Dahil meron lang siyang portion na mga nabago. Pero yung mga sinabi ko na yon, puro major yon. Puro major upgrade yon. Na talagang essential na upgrade. Yung panel, yung engine. Ayan, so lahat. So ito mga ano na lang to, mga additional na lang to, yung mga nandito na nabanggit natin. Okay, so for me, kung ano yung tatanungin nyo, ako yung tatanungin nyo kung ano ba, kung i-clutch ba or yung standard kukunin ko. So for me sa akin, dahil since na nag-modernize tayo, so i-clutch sa new technology ni Honda. So better na matry nyo yun. Kung meron kayong budget, extra money, ayan, better na yun yung kunin nyo para mas matry nyo yung latest. Kaso yun nga lang, talagang hindi kayo matututong magmotor dahil talagang ano yun eh, matic, no? Pero nag-ano pa rin kayo, parang Honda Wave na semi-automatic, no? Na nagkakambyo pa rin kayo pero wala nang clutch, wala nang clutching. So mas easy yung ride nyo. Ano, shoutout kayo ito mga bata dito, may natambay yung mga mahilig magbike, oh. Oh, shoutout, oh. Shoutout po kay Mark. Ano, sino? Kay Mark po, happy birthday. Oh, happy birthday Mark, shoutout. So ayan, medyo bumaba na yung araw, no? Pero still, ang ganda pa rin, ang liwanag pa rin ng ano natin, ng kuha pa rin natin ng video. Ayan. Kaya mingi sila ng sticker, dinidikit na nila. Mamaya bukas panoorin nyo, ha? Upload ko. Sa YouTube. Ayan. Tara, marika na tayo. Balik na tayo sa ating barracks, sa base natin. Ayan, no? Ayan, no? Still nakakalkal pipe pa rin tayo. Yeah, thank you. Sarap. Quick shifter. Parang ulan ah. Parang naramdaman ko na yung pataka. Lagot tayo.
Maglilinis pa tayo ng motor na to, yun ang mahirap eh. Ayun mga ka-JTech, so it's up to you na, no? You to decide, you're the boss. And then you have the budget, no? Yung sa akin, just sharing lang kung ano yung pwede nyong kunin. So for me, sa akin, ang recommended ko yung e-clutch. Dahil at least para matry nyo yung latest technology ngayon nagawa, no? Ni Honda. Ayan. So mas relax ang ride. Ayan, singit tayo dito. Ayan, no? Imbudo yan eh. Ayan, ang dami dito. Pero pagdating doon, single lang. Diba? Imbudo. Ayan. Dito mag-ano lahat dito. Nagme-merge. Ayan, buti may singitan na ng motor. Dating hirap sumingit dun eh. Ayan, dito at least wala na makakasingit na sasakyan. Okay, yan, it's up to you kung ano yung kukunin nyo. Mag-i-clutch kayo pag may budget. Pero yun nga lang, ang downside nun, hindi kayo matututong mag-motor, no? Hindi kayo mapapractice mag-manual. So para kayo naka-scooter na nagkakambyo pa rin. Yan. Kasi yung e-clutch kasi kailangan mo pa rin doon mag-switch gear. So may indicator lang naman siya sa panel kung kailangan mo na siyang i-up or i-down, no? I-upshift or downshift. Ayan mga ka-JTech, yan yung ating vlog at medyo nata-traffic na tayo dito. Ayan. Yun, inaabot na tayo ng gabi talaga. Okay, eto final na to. Bye bye mga ka-JTech Moto. Thank you for watching.